Hello, hello mga kayanggaw! Hello po! Welcome back to our channel. Once again, yours truly, your narrator and voice actress for this channel, Miss Jem, and my co-voice actor here, Yes! Welcome back! And as promised, every video natin meron na tayong Kayanggaw of the Day. Yes! At ang ating Kayanggaw of the Day ay si Perfectly Wired 25. Ang sabi niya dito, nakakatuwa talaga kayo sa unang pagbati niyo pa lang ay buhay na buhay kaya kayo. Pati ako natatawa rin, saka nakita ko kayo ulit, lagi akong naghihintay sa inyo. Proud po ako sa inyong dalawa. Biruin nyo po, dati pinapangarap lang namin na makita kayo. I know sa mga magagandang boses nyo, nai-inlove na po kami. Ano pa kaya na ngayon, napapanood ko na kayo sa TV. Taray, sa TV pa. Talaga, ayun, nakikinig at ngayon napapanood na. Bless, good morning, God bless you always. Ay grabe Ate Jem at Kuya Rendel. Di lang boses ang nakaka-inlove, pati na rin po kayo kasi ang lakas ng appeal. Period, bye. Ayun. Sabi Ay, maraming salamat, Perfectly Wired. Talaga naman, taray. Oh. Sa TV pa tayo pinapanood. Sa halip na sa cellphone lang. Bro mo yun, nakakaago pa kami sa Meralco bill nyo. Yes, oo nga. Maraming salamat. Nasa TV na ako. Di ba? Pero actually, ginagawa rin namin yung minsan talagang sa TV namin pinapanood yung YouTube. Kaya maraming salamat. Napakalaking bagay nun, di ba? Mag-comment din yung iba ha. Siguro pwedeng dagdag nila dito kung taga saan sila. Yun, para sulit na sulit yung pagkaka-shoutout sa inyo as Kayanggaw of the Day. Tapos better din kung totoong pangalan nyo na or nickname nyo. Yes, diba? oo. Kesa sa mga ganitong code name. Baka yun talaga yung pangalan niya, Perfectly. Isa siyang perfect na tao. Yan. Ayun. Maraming salamat ulit. At sa mga gusto pang ma-feature din bilang Kayanggaw of the Day, syempre, kailangan nyong mag-comment na dapat yung unique naman, yung kakaiba sa ibang comment. Kasi, not necessarily mahaba, basta kakaiba. Basta yung agaw pansin siya. Kasi ang common comments na nababasa is, thank you po sa bagong upload. So kung puro ganon, diba? Yes. Medyo walang kakaiba. Kailangan yung sa dinami-dami ng comments, yung talagang agaw pansin yun. Kayanggaw, okay? So, ayun. Yun ang mga kailangan gawin para mapansin. At ayun na nga, Rendel. Yes, Hindi umpisa na natin na natin. patagalin pa. Dahil tapos na tayo sa ating Kayanggaw of the Day, ang ating Kayanggaw na mag-share ng kanyang kwento ay si Kayanggaw na si Red. Color of the Day, Red. Yes. Pero yun, dahil red ay naka-green ako. At ayun na nga mga Kayanggaw, kumapit na kayo at humandang kiligin at kilabutan sa istorya natin ngayong araw. Magandang araw sa lahat. Dalawa lang kaming magkapatid ng ate ko. At dahil malayo ang agwat namin, parang siya na rin ang naging ina ko habang lumalaki ako. Lumaki kaming marangya ang buhay. Pero may mga sakit na hindi kayang tapatan ng pera. Kaya nang malaman naming buntis siya, binili ko ang isang lumang bahay na bato sa Romblon. Pati ang malawak na sakahan sa harap nito. Para mailayo siya sa kalungkutan. Doon, nagbago ang buhay naming magkapatid. Ako nga pala si Red at ito ang aking kwento. Ay, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Red, na hindi nga natin kailangan lumayo pa. Bakit ako yung lalayo? Ang kapal naman ang mukha ng dati kong asawa para ako pa yung mag-adjust sa kanya, no? Hindi naman ako yung nangabit, ah. At saka ano bang gagawin natin dito sa probinsya? My gosh, ang layo nito sa syudad, no? Ano bang akala mo, ate? Ako, gusto ko rin dito sa probinsya. Ako, ay alam mo namang mahilig ako sa mga party at nightlife. Pero para sa dinadala mo, kaya kong tiisin ang pagkapagod dito ng ilang buwan. Ilang buwan lang naman tayo rito tapos babalik din naman tayo kagad sa syudad. Ay, nako. At bakit naman kasi dito pa talaga sa Romblon? Pwede naman sa mas malapit sa Maynila. Ang daming lupa sa Luzon, Red. Para hindi ka masundan ng dati mong asawa. Kilala kita. Nako, marupok ka pa naman. Hoy, para namang hahabulin niya pa ako, no? Siyempre, abala na yun sa pagpapakasasa sa piling ng kabit niya. Ay, teka. Hindi nga pala kabit kasi hiwalay na kami. At balita ko pa ha, magpapakasal na raw yung dalawang taksil na yun. Pag napawalang bisa na yung kasal namin. Kapal, di ba? Oo, kalma lang. Huwag nang umiyak dyan. Ay, naku.
Bakit naman ako iiyak? Galit ako, no? Hindi ako iiyak, galit ako. Dapat talaga hindi ko na binigyan ng isa pang pagkakataon yung hinayupak na lalaking yun eh. Para lang magkabalikan kami, di ba? Ay naku, nakakainis. Alam mo kayo mga lalaki talaga, manloloko kayong lahat eh. Tiga. At teka nga, naisip ko lang, baka kaya ako nakakarma dahil sa pagiging babaero mo ha? Oo, taga. Ba't naman ako nadamay? Oy, hindi naman ako nagsasabay-sabay ng mga babae, ate. At saka pwede ba? At tagal ko nang walang girlfriend. College pa lang ako nung huli yun eh. Anong wala? Eh, iba't ibang babae ngayon nakikita kong kasama mo minsan, no? Hindi ko naman shota yun. Ano yan? Katuwaan lang. Ay, nako. Hoy. Anong katuwaan? Kilabutan ka nga. Baka mamaya bumangon sa hukay yung mga magulang natin sa pinaggagawa mo eh. Pinaglalaroan mo yung mga babae. Oy, hindi ko pinaglalaroan. Ako pa ngayon pinaglalaroan nila eh. Hoy, Red Alvarez Oo, ha? at, relax lang. Biro lang. Alam naman ng mga babae na hindi ako seryoso at hindi rin naman nila siniseryoso yung mga ginagawa ko sa kanila. Kaya wala ako inaagrabyado. Nagkakasundo kami sa ganung usapan natin. Alam mo yun, kasiyahan lang habang bata pa. Mas mabuti na yun kaysa naman, di ba, ano pa yung mangyari. Kasi wala naman akong planong mag-asawa tapos makakasakit lang ako ng babae dahil sa uli. Iba pa rin pala yung gusto ko. Hindi ko sinasabing asawa mo yun pero parang ganun na nga. He, saan ka ba nagmana ha? Hindi naman babaero yung daddy natin At ikaw, baka mamaya kung sino-sino na pala yung nabubuntis mo ha? Oh, ate, responsable naman ako. Huwag kang mag-alala. At saka, kung may pamangkin ka man, ipapakilala ko kagad. Ewan ko sa'yo. Oh. Pinapainit ng ulo ko eh. Tama. Huwag ka na masyadong high blood, ate. At saka sabi ng doktor, makakasama sa'yo yung sobrang emosyon. Kaya nga ako bumili ng lupa rito sa probinsya para makapag-relax ka eh. Ikaw kasi Ay, naku. Pero sa bagay in fairness, ang ganda nga na nabili mong lugar na to. Di ba? Mabuti na lang talaga at nabenta ng may-ari yung lupa dyan sa harap ng bahay natin. Tingnan mo, ang lawak ng lugar na yan. Tapos ang ganda pa ng sunrise tuwing umaga, di ba? Mukha namang mabait si Mang Celso. Pumayag siya kagad nung sinabi kong buntis ka. At kailangan natin malawak na lugar bukod dito sa bahay na bato na nabili natin. Teka, hindi ko pa nga pala siya napapasalamatan. Naku, nagpunta rito kahapon yung anak niya tas nagpakilala. Natusan pala siya ng papang niya na dalhan ako ng bagoong. Grabe, ang sarap nun At saka alam mo ba, may puno pala ng mangga dyan sa gilid. Buti na Talaga? lang. At ang daming bunga. Aakyat nga raw siya ngayon para may maipares ako sa bagoong. Oo, ito maganda. At least may pwede na ako maging tropa nito. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Hoy. Anong sinisilip mo dyan sa bintana, ha? Gumagalaw yung puno oh. Ha? May magnanakaw yata. Kakalipat lang natin, gusto na kagad tayong pagnakawan. Masita nga natin yung taong yan. Ano? Anong sisitahin? Diyan ka lang. Baka kung ano pang gawin dyan eh. Ha? Naku, hindi, huy. Ano ka ba? Saan ka ba pupunta? Hoy! Bawal magnakaw dyan, pare! Nabili na namin to! Pwede ka naman humingi kung gusto mo talaga ng mangga. Bumaba ka nga dyan, hoy! O ano? Natahimik ka? Hoy, bumaba ka sabi! Kapag ayaw mo bumaba dyan, mapipilitan akong tumawag na polis! Red, ano ba? Tama na nga yan. Mali naman yung iniisip mo eh. Anong mali? Hindi yan magnanakaw. Kilala mo? Kakasabi ko lang na aakit ng mangga yung anak ni Mang Celso, di ba? Siya kasi yun. Hindi mo kasi ako pinapatapos magsalita eh. Naku pare, pasensya na. Sige na, pwede ka nang bumaba. Sipag mo namang umakyat ang mangga para sa ate ko. Kakaiwalay lang nito sa asawa niya, kaya huwag kang masyadong umasa. Kung gusto mo, humanap ka na lang muna ng iba. Tapos isama mo na rin ako kapag may nahanap kang babae. Tigisa tayo. Baba na pare. Red, ano ba? Nakakaya naman yung mga sinasabi mo. Mabuti nang alam niya. Oo yan, bumaba na pala eh. Pasensya na po. Babae ka? Ay nako, sino ba kasi nagsabing lalaki? Ikaw lang naman nag-isip ka agad ng ganyan eh. Ako, pasensya ka na Amaya ha. Maraming salamat pala. Pwede mo namang sungkitin yung mga mangga pero inakit mo pa talaga. Naku mababa lang naman po. Kayang-kaya ko po tong punong to. Oo nga ate. Mukhang mas barako pa yan sa akin. Sigurado ka bang babae ka? Baka mamaya kasama ko nga talaga yan sa paghanap ng chicks. O baka type ka nito kaya ka inaakyatan ng mangga. Ha? Hindi ako tomboy Hindi ba? Sorry pre. Sorry. Miss pala. Ay nako. Hindi nakakatawa yung sinabi mo Red ha. Pasensya ka na Amaya.
Ito nga pala yung sinasabi kong kapatid ko na si Red. Kaya isip bata pa minsan. Madalas ding pasmado yung bibig kaya pasensya ka na ha. Hoy, Red, ikaw ha, ayusin mo nga yung ugali mo. Ito si Amaya, anak to ni Mang Celso. Kumusta, Amaya? Ayos lang. Oo nga pala, Amaya. Kahit kapatid ko tong si Red, binabalaan na kita ha. Naku, mag-iingat ka sa lalaking to. Sobrang babaero nitong kapatid kong to. Babaero? Teka, grabe ka naman ate. Kahit mahilig ako sa babae, may taste rin naman ako, no? Red, ano ba? Abay, sumusobra ka na ha? Sorry. Naku, pasensya ka na talaga, Amaya ha. Itinotopak na yata yan dahil ilang araw nang hindi nakakapambabae. Ayos lang po, Ate Celine. Hindi naman po ako nasaktan eh. Kasi hindi ko rin naman po siya type. Oh? Ayun, basag. Napatawa ako sa sinabi ni Amaya. Pero ang totoo, tinamaan talaga ang ego ko. Aaminin ko, na-attract ako agad sa kanya. Maganda siya at may tapang ang dating kaya bigla akong kinabahan. Para maitago iyon, mas minabuti ko na lamang siyang asarin sa mga sumunod na araw. Lalo na't sobrang ilap niya sa akin. Daig pa ang aswang. Ay nako, sigurado ka ba talagang hindi mo kailangan ng tulong, Ate Celine? Mas mabuti pa yata kung maghanap na kayo ng kasambahay na makakatulong sa inyo eh. Ano ka ba, Amaya? Kaya ko pa naman kumilos eh. At kaming dalawa lang naman ang kapatid ko ang nakatira rito sa bahay na to. Marunong naman kami parehas na magluto. At pwede rin naman kaming magbayad ng tagalaba. Siguro kapag malaki na yung tiyan ko, saka na lang kami kukuha. Diba, Red? Anong sabi mo? Ay, nako. Kanina ka pa nakatulala kay Amaya, ha? Hoy, Red, sinasabi ko sa'yo, wag na wag mo siyang isasama sa bibiktimahin mo. Huwag kang magsalita ng ganyan, ate. Baka mamaya umasa bigla yan eh. Ate, baka kailangan niyo pong maghapunan ng maaga. Ha? 3:00 pa lang ng hapon ah. Oo nga po ate, pero parang ang aga yatang nalipasan ng gutom ng kapatid mo eh. Baka lumalala na po yung ilusyon niya. Oo. Ano ka ngayon, Red? Wisit talaga to. Ay, nako. 2 linggo pa lang kayo magkakilala, pero kung mag-asaran kayong dalawa, daig niyo pa yung mag-asawa. Ano ba kasing ginagawa niyan dito? Aba, ano ka ba? Pinaglilihan ko kasi tong si Amaya. Kaya gusto ko siyang nakikita palagi. Kaya pwede ba? Maging mabait ka sa kanya, ha? Naku, bisita ko yan. Naglilian. Siya? Naku, maawa ka naman sa pamangkin ko, ate. Baka mamaya maging kamukha niya yung paglabas eh. Di maganda. Ang ganda kaya ni Amaya. Huh? Ay, oo nga pala. May boyfriend ka na ba, Amaya? Wala pa po sa isip ko yan, ate. Ang goal ko lang po kasi ngayon magpa-ranking para makapasok po ako bilang teacher. Saka na lang po yung boyfriend na yan. Oo nga pala, no? Nasabi sa akin ni Mang Celso na kakapasa mo lang daw ng board exam. Naku, kayang-kaya mo yan. Salamat po, ate. Medyo natagalan nga po ako makapag-board exam kasi nag-self-review lang po ako eh. Ngayon naman po, wala akong ibang iniisip kundi makapasok sa trabaho. Ganyan talaga palusot ng karamihan, ano? Lalo na kapag wala talaga nagkakamaling manligaw. Hoy, Red, ano bang problema mo? Naku ha, kanina ka pa nangaasar kay Amaya. Naku, nagpapapansin ka lang sa kanya. Aminin mo nga, crush mo si Amaya, no? Ate, nagiging komedyante ka na, no? Paano kung magiging crush yan? Ay, uuwi na pa ako, Ate Celine. Bukas na lang po ulit, ha? Saan ka naman pupunta? Ba't ka alis? Baka kasi makasapak pa ako ng isang babaero kapag nanatili pa ako rito, eh. Puwisit. Hoy! Narinig ko yun, ha? Di mabuti. Nilakasan ko talaga para marinig mo, no? Puwisit talaga to, Hoy! Bumalik ka rito! Talaga, lumalis talaga, Hoy, pwede ba, Red, ha? Tama na nga yung ugali mong ganyan. Talaga. Bakit ba lagi ka naghahanap ng gulo? Aba, nakakahiya sa bisita natin. Baka isipin niyang wala ka talagang modo. Para kasing tuod yun kung hindi aasarin eh. Hindi man lang kumikibo sa akin. Ikaw lang ang hinakausap, ayun, inaasar ko na lang. Nasa tabi lang naman ako. Ay, nako. Ayun. Lumabas din yung totoo. Nagpapapansin ka talaga sa kanya. O ano, aminin mo na.
May gusto ka kay Amaya, no? Ay, pwede ba ate, nangaasar lang ako. Hindi ibig sabihin nun, may gusto ako kay Amaya. Sige, deny mo pa. Halata ka naman masyado. Ay, naku. Oy, Red. Ay, ayoko nang paulit-ulit tong sabihin, ha? Pero pakiusap lang, tantanan mo na yung kakaasar kay Amaya. Baka hindi ka na yun matansya, masapak ka. Hindi talaga kita kakampihan. Pumasok lang sa isang tenga at lumabas sa kabila ang sinabi ni Ate Celine. Nang gabing iyon, nagluto si ate ng maraming lasagna. Inutusan niya akong bigyan sina Amaya. Kaya gamit ang mountain bike, nakakabili ko lang, pumunta ako sa bahay nila. Malapit lang naman ang bahay nila at gawa rin sa bahay na bato. Naabutan kong nasa labas sina Amaya at Mang Celso. Ang kaso, mukhang may pinagtatalunan ng mag-ama at huli na para umatras pa ako. Siguradong makikita nila ako. Matigas talaga ang ulo mo, Amaya. Para naman sa kapakanan mo ang iniisip ko. Ang sabi ko, tigilan mo ng pinaplano mo, mapapahama ka lang. Buo na po yung desisyon ko. At saka huli na para sabihin niyo pa yan sa akin, Papang. Kaunting panahon na lang magagawa ko rin yun. Magandang gabi po. Pasensya na sa istorbo sa pag-uusap niyo po, Teka, anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa ba dyan nakikinig? Hindi. Kakarating ko lang. Ipinapabigay ni ate tong lasagna na niluto niya para sa inyo. Sige, salamat. Sige na, maraming salamat, iho. Maupo ka muna. O kaya pumasok ka na muna sa loob ng bahay. Okay na po ako dito sa labas. Ako na maglilipat dito sa lagayan. Sige na, kausapin mo na muna yan si Red, Amaya. Sige po, salamat po. Ano bang ginagawa mo rito? Kakasabi ko nga lang, inutusan ako ni ate. Sungit mo naman. Ay, Maganda pala rito sa bahay ninyo, ha? Ang daming puno at ang daming alitap-tap. presko kasi yung hangin. Kaya maraming alitap-tap. Hindi mo kamukha yung tatay mo, no? Kamukha mo ba yung nanay mo, ha? Alam mo, walang hiya ka ba talaga? Patay na yung nanay ko tapos iinsultuhin mo pa. Hindi pangit yung mamang ko, ha? Hindi. Hindi ko naman sinabi na pangit yung mamang mo, ha? Pwede ba? Huwag ka na nga magmaang-maangan dyan. Ano ba bang ibig sabihin ng sinabi mo? Tinanong mo kung kamukha ko yung mamang ko. Kaya gusto mong sabihin, sa nanay ko nang galing yung kapangitan ko. Oh, sino ba nagsabing hindi ka maganda? E di ikaw. Oo, kailan ko sinabi yun? Yung sinabi ko lang na hindi kita type, pero hindi ko sinabing hindi ka maganda, no? Baliw ka ba? Pareho lang din yun. Hindi, ano ka ba? Magkaiba yun. Pero sige na nga, ito siguro yung gusto mo marinig. Amaya, Ano? sobrang ganda mo. At maganda yung mga mata mo. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Maganda rin yung tangos ng ilong mo. Yung labi mo, sobrang... Tumahimik ka na nga. Oh, kinikilig eh. Naniniwala ka naman sa akin eh. Sinungaling ako minsan. Lumayas ka na nga. Baka hindi kita matadya, masabak pa kita eh. Sige nga. Hindi ko nakukunin yung lagayan ng lasagna ha. Kaya ikaw na magsauli bukas. At saka sabi ni ate, magluluto raw siya ulit bukas kasama ka. Kaya kailangan mo pumunta na maaga. Siguro bago magtanghalian. O siya. Mang Celso, uwi na po ako ha. Diyan na lang po muna yung lagayan. Si Amaya na lang daw po magsasauli niyang bukas. Ay, naku. Sige, bukas. Salamat, ha. Sobrang gaan ang pakiramdam ko nang makabalik sa bahay namin. Pagdating ko, natanaw ko si ate na nagpapahangin na naman sa balkonahe. Gaya ng mga lumang bahay na bato, mataas sa mga haligi nito, kaya ginawa kong garahe ang ilalim. Paakyat na ako ng hagdan nang may mapansin akong tila hubad na nilalang sa likod ng isang haligi. Nanlilisik ang mga mata nito, nakatingin sa taas sa balkonahe. Nagtayuan ang balahibo ko. Pero nang tingnan ko ulit ng mabuti, biglang naglaho ito. Kaya inisip kong baka namamalik mata lang ako. Tao po. Tao po. Oh, eto na. Oh, tagal mo ah. Saan ka galing? Ay nako, tatay ba kita? Siyempre sa bahay namin ako galing. Sungit mo naman. Nandiyan ka na pala, Amaya. Ang aga mo ah. Ay, akala ko mamayang hapon ka pa pupunta rito eh.
Ang sabi po kasi sa akin ni Red, pumunta raw po ako rito bago mananghalian. Oo, tama lang naman yung dating niya ate. Maghahanda pa tayo ng mga Ricardos, di ba? Ha? Sige. Oo na lang. Ay nako. Hindi mo pala taste ha? Nakuhin mo lelang mo. Ano ba lulutuin mo ate? Ay, parang gusto kong subukang gumawa ng suman. May napanood kasi ako kanina sa TV. At parang ang sarap ha. Natakam ako bigla. May bigas na malagkit naman tayong nabili noong isang araw, di ba? Amaya, marunong ka bang gumawa ng suman? Medyo po ate. Ay, tamang-tama. Kaso, wala pala tayong gata. Pwede bang bumili na lang dun sa palengke? Naku, wag na po ate. Napansin kong may mga nahulog na nyog naman po dyan malapit sa puno ng mangge. Ako na pong bahala. Nako, ano na lang ang gagawin ko sa paglilihi ko kung wala ka, Amaya? Hindi ko naman maaasahan yung isang kasama ko rito. Wala rin namang alam sa kahit ano. Oh, marunong naman ako magluto ah. Sige nga, tulungan mo nga si Amaya. Nako, kaya ko na po to ate. Umiiwas lang to sa akin. Crush yata ako nito eh. Kapal na mukha. Oo, ayaw pang umamin eh. Inainay ka sa pagbaba sa hagdan. Baka mamaya gumulong ka dyan pababa eh. Nako, samahan mo na nga lang yung ate mo doon. Huwag mo na akong guluhin dito. Hindi mo ba narinig si ate? Ang sabi niya, tulungan na kita dito. Oh, yan na ba yung mga nahulog na nyog? Ako na pupulot nito. Ilan ba kukunin? Dalawa. Mag-ingat ka ha. Baka may mahulog pang nyog. Nag-aalala sa akin ah. Parang hindi lang nyog ang nahuhulog sa akin dito. Kapal mo talaga, no? Pulutin mo na nga lang lahat ng nyog na nandyan. Ito lahat? O kala ko ba dalawa lang? Anong gagawin mo sa iba? Iyahampas ko kasi sa ulo mo yung iba kung hindi ka titigil. Suplado naman nito. Ayaw na ayaw mo sa akin oh. Ayoko kasi sa mga lalaking mapaglaro sa mga babae. Yung kung umasta akala mo regalo sila para sa mga kababaihan. O hindi naman ako ganun. Kaya ka ba umiiwas sa akin kasi akala mo tinatarget kita? Paano naman kasi? Halos lahat yata ng babae gusto mong targetin. Oh, relax ka lang oh. Hindi ka naman espesyal. Di ba pwedeng naboboard lang ako dito sa probinsya? Kaya ikaw yung pinagtsatsagaan ko? Maraming salamat ha sa pagtsatsaga mo sa walang kakwenta-kwentang kagaya ko. Ano, tapos ka na ba? Kasi kailangan ko pang buksan tong nyog eh. Oh, sorry na kung naiinsulto kita. Bigla lang yung lumalabas sa bibig ko. Hindi yun ibig sabihin na talagang ganun talaga ako. At saka hindi kita minamaliit, no? Pwede ba? Alam ko namang yun talaga yung tingin mo sa akin. Kaya hindi na ako magtataka na sabihin mo yan, no? Hindi, no. Ano ko ba? Titaw. Huwag ka na nga magpaliwanag. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Tanggap ko nang hindi talaga tayo magkakasundo. Saka huwag ka mag-alala. Hindi na ako pupunta rito sa bahay niyo pagkatapos nito. At pwede pa? Iwan mo na lang muna ako dito. Gusto ko magtrabaho ng walang istorbo. Sige, ikaw bahala. Hindi, huwag mo akong kausapin. Oh, teka. Bakit ka bumalik? Tulungan mo si Amaya doon. May mahiya ka naman nga. Bisita pa natin yung nagbabalat ng nyog. Baka nakakalimutan mong ikaw ang may pakana ng pagluluto na to, ha? Hindi ko naman sinabing magluluto ako ngayon, ah. Tinaboy nga ako. Ano magagawa ko? Ay, naku. Hindi talaga tatalab kasi yung karisma mo kay Amaya. Ganito na lang. Kunan mo ako ng dahon ng saging sa likod, ha? Para maihanda natin. Para naman may maiambag ka man lang. Sige. Oh, teka. Ayun na pala si Super Amaya. Kumuha na kaagad ng mga dahon. Ate Celine, kumuha na po ako ng dahon. Maninis na po yan. Para maihanda ko na pong paglalagyan ng suman. Ay nako, salamat Amaya ha. Iniisip ko pa nga lang yan eh. Hindi ko na tuloy alam kung ano pa talaga ang pwede kong gawin habang nagbabalat ka ng nyog. Teka, alam ko na. Etong kapatid ko na lang ang pagkudkurin mo ng nyog ha. Para naman mapakinabangan ng mga muscle nito sa katawan. Sige po ate. Bababa na lang po ulit ako. Tatapusin ko lang yung pagbabalat ng nyog. Sige. Kita mo yun, ate? Hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Insekto yata ako sa paningin niya eh. Ay nako. Ba't ba apektado ka? Ay nako. Delikado ka na talaga. Oo, wala. Tara na nga, linisin na nga natin yung mga dahon ng saging. Oh, ito sa'yo yung dahon mo. Alam mo, hindi ko lubos maisip na gagawa tayo ng ganito. Ang bihira. Ibang-iba yung buhay natin sa syudad di ba? Kahit nung nabubuhay pa sina mommy at daddy, hindi naman natin nararanasan yung ganito. Mabuti na lang pala dito ka bumili ng lupa. Kahit na nakaka-stress sa layo. Bilib ka na sa akin yan. Kaunti.
Kasi medyo nababagot din ako rito eh. Buti na lang nakakatulog ako ng maaga sa sobrang tahimik. Di ba, mga ganitong lugar yung mga may aswang daw. May aswang kaya rito? Huwag ka na maghanap. Baka mamaya may magpakita pa sa'yo eh. Hindi naman totoo yung mga ganun, di ba? Hindi nga, pero naalala ko, parang may nakita akong tao dun sa haligi ng bahay kagabi. Tapos nakatingin siya. Sa'yo nga nakatingin eh. Nanlilisik ang mga mata niya, baka yun yung aswang mo. Ay, nako. At ako pa talaga yung tinatakot mo sa ganyan, Oy, ha? di kita tinatakot dati. Ewan ko. Baka namalikmata lang naman ako kagabi. Ay, nako. Pero, seryoso ka ba, ha? Tiyan mo? Matatakot ka na ngayon. Ay, nako. Ang seryoso kasi ng pagkakasabi mo eh. Huwag kang matakot. Baka nakakalimutan mong black belter sa taekwondo yung kapatid mo. O yung kaya kitang ipagtanggol no, kahit sa mga aswang pa yan. Ay, nako. Nagyabang na naman siya. Ay, teka. Teka lang. Parang natahimik sa baba si Amaya. Silipin mo nga kung anong ginagawa niya. Ay, talaga naman. Tingnan mo nga naman ang nakikita ko. Sino yung kausap na lalaki ni Amaya doon, ha? Doon sa may bakod natin. May dala pang bulaklak, ha? Aba, kutob ko yung manliligaw niya yata. Mula sa bintana, nakasilip din ako sa tinitingnan ni ate. Kumunot ang noo ko nang makitang totoo nga ang sinabi niya. May kausap na lalaki si Amaya at may hawak pang ang bulaklak. Tipid ang ngiti ni Amaya habang karap siya. Humalikip-kip ako at sumandal sa bintana. Hindi ko gusto ang nakita ko. Bakit naman nasama ng tingin mo? Halos magdikit na yung mga kilay mo ah. Nako, hindi mo akalaing may manliligaw nga talaga si Amaya, no? Di naman ko kapuhan eh. At kita mo naman yung noo. Tingnan mo, kahit sa malayo, kitang-kita yung kintab. Malapit na mapanot. Di hamak na mas lamang naman ako ng ilang paligo dyan. Ang kaso, mukhang matino. Hindi babaerong kagaya mo. Ano ka ba? Huwag mo nga silang tignan. Kikichismis ka pa ate. Amaya! Uy, ba't mo tinatawag? Bakit ba? Gusto kong malaman niyang suportado natin siya sa love life niya. Bakit kailangan pang suportahan? Saka anong pakialam ko sa buhay pag-ibig niyan? Naku naman, ramdam na ramdam yung pagiging bitter sa tono mo no? Hindi naman tayo kumain ng palaya para magkaganyan ka. Ate Celine? Ano? Tapos na kami rito sa paghahanda ng dahon. Sige po. Dadalhin ko na po yung nyog dyan. Ayun, umalis na yung manliligaw. Bakit na si Amaya rito, hoy? Makichismis nga tayo kung sino yung kausap niya, ha? Ito, 2 nyog po yung binuksan ko, ate. Ay, nako, sige. Kayang-kaya na yan ni Red. Lalapag ko na lang po yung nyog dito, Grabe, anino ba ako? Hoy, pwede mo na maibigay sa akin yan, Yabang nito porkit nakausap mo yung manliligaw mo. Mahilig ka pala sa panot, Ay, kailan nga pala ang birthday mo, Amaya? Bakit po, ate? Alam mo na, mag-wish ako ng marami pang pasensya para sa'yo. Dahil malapit ang maubos dahil sa kapatid ko, Ay, nako, naubos na nga po, ate, Ay, ganun ba? Teka, sino pala yung kausap mo kanina? Manliligaw mo yun, ano? Naku, hindi po. Classmate ko lang po yun ng college. May asawa na nga po yun, Aba, laki ng ngisi mo bigla, Red, nakangiti ba ako? Masayain lang talaga akong tao. Sus! At saka, excited na akong kutkurin itong mga nyog. Nasaan na ba yung kutkuran? Kakabili lang natin nun, Nasa lalagyan, malapit sa lababo. Bilisan mo, ha? At makapagluto na tayo ng suman. Naku, salamat talaga sa inyong dalawa, ha? Ay, naku, ewan ko ba dito sa pinagbubuntis kong anak? Parang paiba-iba yung gusto, ano sa tingin mo, Amaya? Lalaki ba to o babae? Lalaki po. Ha? Paano mo naman nasabi? Dahil ba sa ang pangit ko magbuntis? Naku, hindi po. Hula ko lang po. Ang ganda mo kaya, Ate Celine. Hindi naman totoo yung ganyan na papangit ka kapag lalaki yung pinagbubuntis mo,
At gaganda ka kapag babae. Base po sa mga nababasa ko, depende raw po yan sa hormones ng nagbubuntis. Aba, nagbabasa ka pala ng ganon ha? Gusto mo na bang mag-asawa ha? Naku, wag kang tumulad sa akin na nagpaloko lang ha? Maghanap ka ng matinong mapapangasawa. Wag yung mga babaerong kagaya nitong kapatid ko ha? Naku po, yun nga po yung hiling ko lagi ate. Ang makahanap po talaga ng matinong lalaki. Uy, sino nagsabi hindi ako matino? Kapag ako napangasawa mo, buhay reyna ka sa akin. Buhay reyna ka raw pala, Amaya Ha? Bakit ako? Nako, ayan. Pulang-pula na tuloy yung pisngi ni Amaya. Nga pala ate, pagkatapos nating magluto ng suman, pwede po bang mauna na ako kaagad? May pupuntahan po kasi ako sa bayan eh. Sino kasama mo? Yung lalaki ba kanina? Hoy, makatanong ka para may karapatan ka. Nagtatanong lang naman. So, hindi naman sila bagay ng lalaki yun. Saka may asawa na kamo, di ba? Shh, tumahimik ka na nga lang. Amaya, magdala ka na rin ng suman ha. Damihan mo para sa papangat lolo mo. Ay naku, sakto lang po ate. Hindi naman po mahilig si Napapang sa matatamis eh. Ay ganon, bakit? Diabetic ba sila? Ay hindi po. Hindi lang po yun yung gusto nilang kainin. Pagkatapos tumulong ni Amaya sa pagluto ng suman, dali-dali na siyang umalis at nagpaalam kay ate. At hindi man lamang ako tinapunan ng tingin. Mukhang may date nga siya sa bayan. Kaya na bad trip talaga ako buong hapon. Kahit masarap ang niluto ni ate sa hapunan, hindi pa rin nawala ang inis ko. Red, parang nilalamig ako masyado. Aray, biglang sumakit yung tiyan ko. Magsuot ka kasi ng jacket. Ang hilig mo kasing tumambay dyan sa may balkonahe tuwing gabi. Teka, masyado bang masakit? Baka dahil sa hapunan natin o kaya sa suman kanina. Dami mong kinain eh. 5 yung dala ni Amaya tapos 2 sa akin. Yun yung natira. Ikaw lahat ng umubos. Ay naku, hindi ko alam. Bigla na lang parang may tumusok sa tiyan ko. Diyos ko, ano ba ito? Hindi naman sobrang sakit pero... Ay naku, akin na nga yung jacket ko. Ito. Ano ko? Tatawag na ba ako ng doktor? Hindi. Simpleng sakit lang naman to kaya kakayanin pa ng tiyan ko. May tao yata Kumakahol yung mga aso natin, no? Ha? Wala naman tayong aso. Sa kabilang bahay yan. Ha? Oo nga pala. Ba't naman sila napadpad dito para lang tumahol? Pinapakain ko minsan. Teka, titingnan ko sa baba. Teka, hindi kaya mga rebelde yan? Di ba uso yung mga ganun sa lugar na to? Yun nga, titignan ko nga sanali. Teka, sasama ko. Baka kung ano yan eh. Sa likod ka lang. Teka, parang may anino dun Uy, ano ba? Huwag ka namang manakot ng ganyan. Masakit na nga yung tiyan ko. Ito talaga Oo nga kasi may anino. Teka, parang kilala ko kung sino Sino? Amaya? Anong ginagawa mo rito? Teka, ikaw ba'y tinatahulan? Ay, si Amaya nga. Naku, Amaya, ginabag ka na. Oo nga po, ate. Pasensya na po, Napadaan lang ako, saka kinabahan ako kasi ang daming aso. Kaya dito na po ako dumiretso. Sus, na-miss mo lang yata ako Ay, naku. Dapat talaga sinalubong ko na lang yung mga aso kaysa naman marinig yung ilusyon mo. Ay, nako, saan ka ba pinaglihi? Sa sungit? Sa ampalayasan ba talaga? Ikaw, saan ka ba pinaglihi? Sa pader? Dahil ang kapal ng mukha mo, singkapal ang pader. Grabe ka naman sa akin. Grabe naman, babe. Babe mo yung mukha mo. Grabe. Teka, bakit ka ba gumagala sa gabi ng mag-isa? Hindi ka man lang ba hinatid nung date mo? Hatid na kita sa inyo. Gusto mo ba? Huwag na, Hindi naman mapanganib sa lugar na to. Saka kaya ko yung sarili ko. Ang intindihin mo, wag mong iwan yung ate mo mag-isa. Sige ka. Baka mamaya makasalubong mo yung aswang sa daanan. Ay naku, hindi ako masasaktan ng mga aswang, no? Sabagay, tingin ko rin.
Kasi baka mapagkamalan ka nilang kalahi. Ay, nako. Hindi na Uy. talaga dapat ako huminto pa rito eh. Dapat nagpahabol na lang ako sa mga aso kaysa makausap ka. Joke lang naman yun. Saka kung sakali man, gwapo naman ang mahabol sa'yo ngayon di ba? Pwede ba? Ay, huwag mo nga sirain yung gabi ko. Kaalis na nga. Sige pa ate, alis na ako. Teka, ihahatid ka na namin. Red, dalhin na natin yung kotse. Oo, sige ate. Ay nako ate, wag na po. Malapit lang naman po yung bahay namin eh. Ay nako, hindi. Ihahatid ka na namin. Masyado nang madilim sa daan at baka mapano ka pa. Ate, kaya ka naman po yung sarili ko eh. Sige po, alis na ako. Kaya naman daw niya yung sarili niya eh. Ay nako, hindi. Ihahatid natin siya. Teka, may problema ba ate? Eh, para kasing may nakita akong parang anino. Doon sa may puno ng mangga. At hindi si Amaya yun. Dahil sa sinabi ni ate, hindi na ako nagkomento pa. Agad kong pinaandar ang kotse para maihatid namin si Amaya. Pagbalik namin sa bahay, sinigurado kong mahigpit na nakasara ang pinto at isa-isang tsinek ang mga bintana. Anong itsura nung nakita mo kanina? Eh, hindi ko masyadong maaninag eh. Basta parang payat tapos malalaki yung mata. At nakakatakot tingnan talaga kahit madilim naman yung pwesto niya. At parang wala siyang suot na damit. Eh sino kaya yun? May naninilip yata rito sa atin eh. Ano? Baka manyakis lang yun ate. Ganito, iwasan mo na munang lumabas ng bahay na mag-isa. Kapag aalis ako, ilak mo lagi yung pinto. At kapag nasa panganib ka, kunin mo kagad yung baril dun sa may ilalim ng cabinet. Eh, teka. Sigurado ka bang tao yung naninilip na yun? Eh ano pa ba? Eh, malay mo, hindi kaya aswang. Ate, akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga ganun? Eh, ay nako. Kinakabahan kasi ako bigla talaga eh. Tapos bigla na lang nawala yung nakita ko na yun ng sobrang bilis. Baka napansin niyang nakatingin ka sa kanya, kaya, tumakbo ka agad paalis. Ay, sa bagay. Eh bakit naman kaya may ganong tao? Kahit ano pa man yan, mukhang kailangan natin ng kasama rito sa bahay. Baka may marekomenda si Amaya pag ganun. Baka ang mga taga rito. Oh, sige, tatanungin natin siya bukas ha. Pero pupunta pa ba yun dito bukas? Eh parang ayaw ka na makita kanina eh. Kakaiwas sa'yo. Ayaw nga halos magpahatid, di ba? Huwag mo na kasing inaasar. Hindi na nga. Talaga ba? Promise. Magpapakabait na ako sa kanya simula bukas. Lalo na't mukhang napapasobra na ako kanina sa biro ko. Mukhang hindi na siya natutuwa eh. Ay nako. Eh kailan ba siya natawa sa'yo? Alam mo kasi, kung kayo magkakatuluyan ni Amaya, eh ayos lang naman sa akin. Sobrang bait niya, no? At hindi pa maarte. Bagay nga kayong dalawa eh. Pero syempre magbagong buhay ka na muna, aba. Hoy, kung baka mamaya kung saan pa mapunta yung imahinasyon mo ate. Sabi ko lang magpapakabait ako. Ba't kasal ka agad yung kasunod niyan? Ay nako, basta ipangako mong simula ngayon, ha? Magiging mabait ka na sa kanya. Promise. Simula bukas. Pero hindi na bumalik si Amaya sa bahay namin kinabukasan. Pati sa mga sumunod pang araw, doon ko napagtanto na seryoso nga siya sa sinabi niyang yun, na huling punta niya na yon sa bahay namin. Dapat talaga pinigilan ko na lamang ang bibig ko nung araw na yon. Pero huli na para magsisi. Minsan, nakakausap ko si Mang Celso na madalas mamigay ng prutas at gulay para kay ate. Ay naku, maraming salamat po rito, Mang Celso. Wala yun. Para sa ikakabuti ng sanggol sa tiyan mo. Alam mo namang napaka-importante sa pagbubuntis ang pagkain ng masustansya. Pero aalis ka ba ngayon? Saan ang punta mo ngayon? Sa bayan po. Bibili lang po kami ng mga kailangan sa kaprutas. Mas maigi ang prutas. Siguradong lulusog ang bata sa tiyan mo kapag kaya ganyan. Kaya nga po eh. Mang Celso, kumusta po pala si Amaya? Hindi na napapadpad dito eh. Marami siyang ginagawa sa bahay, iyo. Saka, nagtatanim ng maraming gulay. Pakisabi, kumusta kami? At baka gusto niyang bumalik dito, bisita sa amin.
Oo nga ho, Mang Celso. Namimiss ko na ho yung anak ninyo eh. Nako, ang totoo niya, sobrang dami niyang ginagawa talaga. Huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko sa kanya na nangangamusta kayo magkapatid, ha? Sige po. Bibili na po kami ng prutas. Baka may gusto rin po kayong prutas. Regalo na po namin. Ang dami nyo na po kasing binibigay para sa pamangkin ko. Huwag ka na mag-abala, iho. Hindi naman kami mahilig sa mga prutas doon sa bahay. Ayaw niyo po sa prutas? Ang sabi po ni Amaya, hindi rin daw po kayo kumakain ng matatamis. Ano po ba talaga yung kinakain ninyo? Naku, naikwento niyo pala yun. Medyo maselan lang talaga kami ng lolo niya. Maintindihan din kami ni Amaya pagdating ng panahon kapag siya naman ang nasa kalagayan namin. O siya, sige, mauna na ako ha para makaalis na rin kayo. Papapatagal pa kayo ng wala sa oras eh. Sige ho, maraming salamat po. Hindi ko yata napapansin yung lolo ni Amaya, ate. Sila lang ni Mang Celso yung lagi ko nakikita eh. Ang sabi kasi sa akin ni Amaya, may malubhang sakit daw yung lolo niya. At lagi lang daw nakahiga. Grabe rin yung ganun, no? Yung hirap na sila sa sakit nila. Pero pilit pa rin silang lumalaban para lang sa pamilya na hindi pa handang mawala sila. Baka may mga bagay o pangako pa siyang hindi natutupad, kaya ganun. Baka nga. Ay, teka rin. Huminto muna tayo din sa prutasan ni Aling Mameng, ha? Para hindi ka na mag-U-turn mamaya pagbalik natin. Sige. Unahin na muna natin yung mga prutas, ha? Okay, sige ate. Magandang umaga, Aling Mameng. Ay, nako naman. Nandito pala ang gwapo at maganda kong mga suki. Tamang-tama. Bagong deliver lamang itong prutas ko. Utunan naman kayo, Aling Mameng. Sige, 7 mansanas nga po. Samahan nyo na rin po ng pinya, ha? Parang natakam ako bigla sa pinya red, eh. Hindi kaya maimpatyo ka sa paglilihi mo, ate. Halos halo-halo na yung nasa tiyan mo eh. Abay, buntis ka pala ha? Oho. Magtatatlong buwan na ho. Ay, hindi pa halata. Hindi mo naman tinago. Tinago lang sa ama. Red. Ay, May mga gano'n talagang pagbubuntis. Noong ipinagbubuntis ng anak ko yung apo ko na si Mark, ay nako, kahit 7 buwan na pakaliit pa rin ng tiyan kasi nga tinago pala sa amin na buntis siya. Pero nung umamin na siya, abay, bigla na lang lumaki ang tiyan. Baka ganun po talaga ang nangyari. Nasa na nga ho pala yung apo nyo? Lagi pa naman ho kami binibigyan ng ekstrang prutas eh. Ay nako andun sa kapitbahay. Nagtatabas ng damo. May pinag-iipunan daw kasi siyang laruan na sobrang mahal eh. Naku, ewan ko ba sa mga kabataan ngayon. Pero mas mabuti na rin yun. At may napagkakaabalahan siya ngayong bakasyon, hindi ba? ganun po ba? Tama-tama. Naghahanap po kami ni ate ng pwedeng kasama sa bahay. Kung gusto niyo po, doon na muna si Mark sa bahay para may kasama si ate kapag umalis ako. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po siya gagawa ng gawaing bahay. Ang kailangan niya lang talaga, samahan si Ate Celine. Ako na pong bibili ng gusto niyang laruan. At may araw-araw na allowance pa siya sa akin. Ganon. Naku nakakahiya naman yun iyo. Wala po yun, Aling Mameng. Kung payag po kayo at kung ayos din kay Mark. Ay naku aba. Sigurado papayag yun siyempre. Pero maganda ngang may kasama si Celine palagi lalo na't buntis. Ingatan mo ang sarili mo, iha ha. Lalo na sa mga masasamang elemento. Ano pong masasamang elemento? Ay nako marami ritong ganon. Kaya mag-iingat ka. Mag-ingat ka sa kanta nun. May mga umaaligid na ganyang aswang dito sa lugar natin. Aling Maming, high-tech na po ngayon. Hindi na po uso yung mga ganyan. Ay naku, wag kang pakasisiguro iho. Alagaan mong mabuti ang ate mo ha. At kung maaari, maglagay kayo ng bawang sa mga bintana ninyo para maitaboy ang mga aswang. Dahil laki ako sa malaking syudad, hirap akong maniwala sa sinabi ni Aling Mameng. Alam kong mapamahiin ang mga tao sa probinsya, kaya hindi ko sinunod ang bilin niya. Baka lang gablang ang dumami sa bintana namin. Si Amaya naman, hindi na talaga nagpakita pa. Plano ko na sana siyang puntahan, pero isang araw, pauwi ako galing bayan
naabutan ko siyang naglalakad mag-isa sa gilid ng kalsada. Napangisi ako. Binusinahan ko siya at napaigtad siya sa gulat bago ako tingnan ng masama. Pauwi ka na? Bakit ka naglalakad? Atid na kita. Wag na. Ito naman galit na naman sa akin. Hindi ka kasi matinong kausap eh. Di ka rin naman kasi matinong sumagot minsan, no? Kita mo na? Sige na, hindi na. Sumakay ka na, tara na. Ano pang hinihintay mo, Pasko? Ang init sa labas pero naglalakad ka. Ay, naiwan ko kasi yung wallet ko sa bahay tapos nakabili na ako nitong basket. Ang bata mo pa pero makakalimutin ka na. Ay nako, ikaw ang tanda mo na pero para ka pa rin bata laging nangaasar. Ito naman Ngayon na nga lang tayo nagkita ulit pero hindi ka pa rin pumapalya sa pagpaparamdam sa akin na nakakainis akong kausap. Hindi ka lang kasi nakakainis. Nakakaubos ka rin ng pasensya at katinuan. Hindi ka normal, alam mo ba yun? Bakit? Kapag normal ako, mapapansin mo ba ako? Ayaw mo akong tignan sa mata kapag kinakausap kita Eh kasi kinakabahan akong kausap ka, no? Ako ba? Hindi. Ha? Ha? Ay, bubuksan ko nga tong bintana. Nahihilo ko sa amoy nung pabangon mo dito sa kotse. Teka, kumusta nga pala yung ate mo? Ayun, namimiss ka niya. Bisitahin mo raw siya sa bahay. Sige. Kapag hindi na ako masyadong busy. Ano ba kasing ginagawa mo? Saka para saan yung dala mong basket? Lalagyan ko to ng ulang at pako. Bibili ka? Kukuha ko sa ilog eh. Hindi ako bumibili nun kasi marami naman nun sa ilog. Talaga? May ganun sa ilog dito? Malapit lang ba? Hindi ko pa nararanasang manghuli ng ganyan Ang galing mo naman kung ganun. Oo nga pala. Hindi mo alam kasi city boy ka nga pala. Isama mo naman ako minsan. Ha? Naku, ayoko nga. Isama mo na ako. Kailan ka ba manghuhuli o kukuha? Ngayon ba? Teka, seryoso ka ba talaga dyan sa sinasabi mo? Oo nga, game ako. Kailan ka mangunguha? Bukas. Sigurado ka talaga ha? Oo, kulit nito. Sa ngayon, ihatid na muna kita sa inyo. Naku, hanggang sa bahay niyo na lang ako. Para hindi ka na maabala na ihatid pa ako sa amin. Saka pangit kasi yung kalsada papunta sa amin eh. Hindi naman pagpapawisan ang pick-up ko sa kalsadang yun, nakadaan na ako nung huling araw na hinatid ka namin, di ba? Ngayon ka pa mag-aalala. Baka kasi makita pa tayo ni Papang eh. Ano naman? Kinakaya mo ba akong kasama sa papang mo? Hindi. Basta, hindi mo na rin naman maiintindihan. Ano ka ba? Alam ko rin naman kasing pagod ka na sa paglalakad. Ang layo kaya ng bayan. Ba't kasi hindi ka na lang sumakay ng tricycle kanina tapos sa bahay niyo na lang binayaran? Hindi naman kasi humihinto yung tricycle sa amin, no? Hanggang dyan lang yun sa bahay niyo. Pwede ka namang humingi ng bayad sa bahay namin Nandun naman si ate. Baka ayaw mo lang talaga pumunta sa amin kaya hindi mo naisip gawin yun. Ay naku, sinabi ko naman kasi hindi na nga ako babalik doon, di ba? Grabe ka naman. Dahil ba sa akin at sa sinabi ko nung nakaraang linggo? Hindi ko talaga sinasadya yun. Pasensya ka na. Nakakatakot ka pala. Tinutotoo mo yung mga banta mo. Pasensya ka na. Totoo naman yung sinasabi ko Alam kong sumobra na ako. Lalo na sa pang-aasar ko sa'yo. Promise, magiging mabait na ako sa'yo. Promise. Ay naku, hindi ako sure dyan. Totoo nga. Ano ka ba? Si Papang. Hoy, ano ba? Bakit mo binubusinahan? Alam naman yung kotse ko to Ay naku, dito na nga lang ako. Sasabay na ako kay Papang. Total lang sa unahan na lang naman siya ng bahay namin. Pwede ko naman kayo ihatid pareho Hindi na. Magandang araw po, Mang Celso. Ihatid ko lang po sana si Amay sa bahay ninyo. Ganun ba? Salamat. Masama ata araw ng papang mo. Galit ba si Mang Celso? Ay naku, huwag mo na nga lang pansinin. Masama talaga yung araw niya. Sige na, bababa na ako. Bumalik ka na doon sa inyo ha. Tuloy ba tayo bukas? Sige. Antayin mo na lang ako. Siguro puntahan na lang kita. Amaya, Opo, Papang. Lalabas na po. ano ba ginagawa mo, Amaya? Binalaan na kita na itigil mo ng ginagawa mo dahil mapapahama ka lang. Sige na, umuwi ka na. Papang, hindi na po ako bata. Sige na po, alis na po ako, Mang Celso. Amaya. Sige, iyo.
Red, gusto ba bang bumalik na tayo sa syudad? Malapit na rin naman na ako manganak eh. Saka mas maganda ang hospital doon. Bakit mo na itanong ate? May problema ka ba? Wala naman. Hindi lang ako makatulog ng maayos itong mga huling araw eh. Siguro nai-stress lang ako. O iniinom mo ba yung gatas mo? Oo. Baka iniisip mo na naman yung ex mo ha? Ay naku, kadiri ah. Oh, Bakit ko naman iisipin yung tukmol na yun? Medyo nababagot lang kasi ako rito at alam mo na, wala akong kasama. sabi ni Aling Maming, pwede ka raw samahan ni Mark bukas. Pero dun sa tanong mo, nag-aalangan din ako na dito ka mga anak eh. Kaya mas maganda siguro kung dun ka mga anak sa ospital sa atin, tapos balik na lang tayo dito pagkatapos. Aba, talagang gusto mo nang tumira dito ha? Saka kakaiba yung ngisi mo oh. Naku talaga naman. Alam ko na, may dinidiskartehan ka na rito ano? Oy. Hindi pa nga ako nakakapagsimula ng diskarte. Sus, akala ko ba hindi mo type si Amaya ha? Paano mo nalaman mo si Amaya? Sino pa bang babaeng nagpapaligalig sa'yo nitong mga nakaraang araw? Isa lang naman ah. Ay, mabuti naman nakapag-usap kayo. Nagkita ba kayo? Oo. Nakita ko siya kanina at nagkausap kami. Sabi niya, yun nga, bibisita raw siya dito bukas. Aba, mabuti naman at may makakausap naman ako. Di ba? Umay na ako sa pagmumukha mo eh. Sakit mo naman magsalita ate. Parang di ko naman kapatid. Pasensya ka na. Si Mark na lang daw ang kausapin mo bukas dahil magde-date pa kami sa ilog ni Amaya. Mangunguha raw kami ng hipon sa ilog at pako. Naku, mukhang masaya ang gagawin nyo ah. Sumama kaya ako? Ito naman oh. Saka baka madulas ka lang doon, di ba? Saka istorbo ka pa sa date namin eh. Sus. Naku, alam niya bang date yan ha? Hindi. Hindi naman ako isasama nun kung sinabi kong date. Sa bagay. Alam mo yung bibig mo ha? Loko ka, baka maasar yun sa'yo at lunurin ka na lang sa ilog. Grabe ka naman ate. Aray. Ate, ano yun? Ayos ka lang ba? Ang tiyan ko. Palagi na lang sumasakit yung tiyan mo ah. Sigurado ba talaga yung doktor mo na walang problema sa pinagbubuntis mo? Ay nako. Alam mo, OA mo eh. Sumipa lang naman yung baby sa tiyan ko. Ay, sus ko. Nagulat lang ako, medyo masakit talaga eh. Ay nako, mukhang kinikilig tong anak ko sa love story niyo ni Amaya. Sigurado ako. Ako yung paboritong tito niyan. Ay nako, timang ka talaga. Wala naman siyang choice, ikaw lang ang tito niya. Hindi ba kasali yung mga tito niya sa side ng ex mo? Shh! Ano ba? Ay nako, huwag mo nga mabanggit-banggit ang lalaking yan. Ay teka, oo nga pala. Nakalagay nga ito sa may bintana, oh. Alin? Ano naman to? Asin, nahinaluan ko ng bawang. Di ba sabi ni Aling Mameng, pampataboy daw yan sa mga aswang. Seryoso ka? Hindi natawa si ate, kaya sinunod ko na lamang ang gusto niya. Siguro ganun talaga kapag buntis ang isang babae. Maraming nagbabago. Hindi naman talaga mapamahiin o matatakotin ang kapatid ko. Pero ng mga oras na yon, parang hindi siya mapakali. Kinabukasan, maaga kaming nagpunta ni Amaya sa ilog. At bago ang lahat, nanguna muna kaming mamitas na mga pakong tumutubo sa gilid nito. Hindi ba tayo kakagatin ng ahas dito? Malalaman natin mamaya kapag kinagat ka na. Namutla ka na kaagad dyan. Anong namumutla? Puti ng labi mo. Uy, imahinasyon mo lang yan. Nag-aalala lang ako sa'yo. Lalo nakatsinelas ka pa. Pali tayo, isuot mo tong bota ko. Ano ka ba? Alaki kaya ng paa mo. Hindi kakasya sa'yo itong bulaklakan kong tsinelas, no? Akin na. Kakasya yan. Suotin mo na muna to. Ay, nako. Siya, sige. Akin na nga lang ulit yung tsinelas ko. Mukha kang tanga dyan eh. Wala na, binigay mo na sa akin eh. Ay, Tingnan mo, natahimik. Ay, kinikilig ka, no? Hindi mo siguro akalain na sweet pala ako sa ka-gentleman. Dagdag mo pa to sa mga pako. hindi naman to pako. Damo lang to, no? Kanina pa kita tinuturuan ko ano itsura ng pako eh. Bakit hindi mo matandaan, ha?
Magkakamukha sila eh. Hoy, saan ka naman pupunta? Mangunguha muna ng uwang. Sama ako. Buntot ba kita, ha? Ayaw mo nun. Ang gwapo ng buntot mo. Swerte mo. Ang linis naman ng tubig dito sa ilog na to. Pwede ko bang inumin to? Shh! Tumahimik ka nga. Ganito yung gagawin mo kung gusto mong manghuli ng uwang. Dahan-dahan mong hahawiin yung ganitong lumot. At nakikita mo pa. Oh, may uwang, oh. Oo nga. Ako rin gusto ko rin subukan. Madali lang pala eh. Gayahin mo nga yung ginawa ko. Wala kang bilib sa akin eh. Papatunayan ko sa'yo ha. Oh, pagmasdan mo ako, huwag kang kukurap. Dahan-dahan hawiin yung lumot. Kukunin yung uwang. Ito na. Palaka! Uy! Palaka pala hinawakan ko. Diri. Ay, saan ka pupunta? Duwag! Hinay-hinay lang kasi sa pagtakbo. Baka matisod ka pa sa mga bato. Aray ko, natapa pa ako. Ay, naku, lampa mo talaga. Tawang-tawa ka pa ha. Ito sa'yo, maligo ka. Ano ba? Walang hiya ka, ha? Bakit ka nagpapasa? Uy, ba't ako? Uy, ano ba? Hindi ako Oh. nagdala ng pamalit. Talaga to, oh. Himala, hindi ka nagalit ah. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Ikaw gusto mo talaga nagagalit ako, no? Maganda ka kasi magalit. Pero mas maganda ka pala kapag hindi ka lagi nakasimangot sa akin. Babaero ka lang talaga. Bolero ka eh. Hindi ah. Oo nga pala. Mahilig ba kayo sa mga ganitong pagkain sa bahay ninyo? Kaya siguro ang lulusog ninyong magpapamilya. Ako lang. Ako lang naman yung kumakain ng ganyan. Eto? Ibig sabihin ayaw ng papangat lolo mo sa gulay? Parang ganun na nga. Saka, hindi na rin masyadong nakakain si Lolo dahil nga nanghihina na siya. Oo nga pala. Hindi ko pa nakikita yung lolo mo kahit kailan, no? Paminsan-minsan na lang kasi siya lumalabas itong mga huling araw eh. Hinang-hina na siya. Pero ayaw pa rin talaga sumuko. May pinapagawa ba siya sa'yo o binibilin siya sa'yo? Alam mo, mas maganda gawin mo yun para hindi siya mahirapan, di ba? Uy, ganyan ka makatingin sa akin. Huwag mo sabihin nagwagwapuhan ka sa akin, ha? Ay, oo na, sige na, gwapo ka na. Kaya, hindi ko talaga pwedeng gawin yung habilin niya. Simula nang magkausap kami ni Amaya sa ilog, parang biglang nagbago ang turing namin sa isa't isa. Madalas na kaming mag-usap at siya na rin mismo ang nangungulit sa akin. Kaya hindi ako makapaniwala. Mukhang na-promote na nga ang status ko sa buhay niya. Mas lalo ko pa siyang nakakasama nitong mga nagdaan. Lalo na't palagi nang magkasama si ate at si Mark. Sino pala yung batang laging kasama ni ate Celine? Si Mark. Ay, hindi mo ba kilala yon? Apo yun ni Aling Maming, yung nagbebenta ng prutas sa may highway. Hindi ko siya kilala. Hindi kasi ako bumibili ng prutas doon eh. Saka wala rin naman akong masyadong kakilala rito sa atin maliban sa kaklase ko. Saka kayo. Ayun. Ako rin eh. Ikaw lang. Ha? Anong ako lang? Ikaw lang yung kakilala ko dito. Kikiligin ka na sana, no? Ha? Ewan ko sa'yo, daldal mo. Ano ka ba naman, no? Pero mabuti na lang talaga at nandito na si Mark. Alam mo ba, bagot na si ate. Hindi naman kasi siya nakakalabas kasama yung mga kaibigan niya dahil sa nasa syudad yun. Kami, nandito kami. Ayaw niyang ipagsabi sa mga kaibigan niya na buntis siya. Hirap din pala maging single mother, no? Sarap upakan ng bayaw na hilaw ko na yun, eh. Grabe, no? Kaya alam mo, maswerte yung mga babaeng nakakaharap ng lalaking handang akuin yung anak nila sa pagkadalaga, no? Kagaya nung nangyari sa mamang ko. Mamang mo? Ibig mo sabihin, hindi mo tunay na ama si Mang Celso? Ganito kasi yan, Red. Para sa akin, siya talaga yung tunay kong ama. Kasi, hindi naman nababasa yan sa dugo, di ba? Pinakasalan niya si Mamang kahit alam niyang buntis siya nun sa ibang lalaki. At kahit nung namatay si Mamang sa panganganak sa akin, siya pa rin yung umako ng responsibilidad sa pagpapalaki sa akin. O di ba? Kaya siya lang talaga yung tunay kong ama. Sila lang ni Lolo yung tangi kong pamilya ngayon. Salamat at sinabi mo sa akin yan, ha?
Mas lalo tuloy akong humanga kay Mang Celso. Mabait talaga si Papang, kahit stricto yon. At kahit may mga bagay kaming hindi na pagkakasunduan kung minsan. Kagaya ng, Ay nako, chismoso ka, no? Siyempre amin na lang yun, no? ang damot mo naman. Teka, dito ko na lang magkapunan. Ihatid naman namin ni ate si Mark kaya sabay ka na rin sa amin mamaya. Teka, araw-araw niyo talaga siyang sinusundo sa kanya nahatid? Sabi ni ate, dito lang siya matutulog. Total may bakante naman daw kwarto pero nahihiya siya. Pero siguro gusto niya ring umuwi kasi maraming bata sa kanila, mga pinsan nila. Marami siyang kalaro. Dito kasi sobrang tahimik, lalo na sa bandang atin. Kaya siguro maraming nababalita ang aswang. Ha? Si Aling Maming kasi. Hindi mo pala alam yun. Lagi kaming binabalitaan na mag-iingat daw kasi baka may mabiktima ng aswang. Lalo na si ate. Kanta... Ano yun? Kanta... Hindi ko maalala. Kantanod. Oo, yun. Alam mo yung tungkol dun? Aswang yun na may mahabang dila at nag-aabang ng mga buntis. Yung pala yun. Di parang yung nasa TV. Yung tinatawag nilang tik-tik. Pero iba yung kantanod. Nasa silong lang sila at wala silang ingay na ginagawa kagaya ng tik-tik. Kaya pakinggan mo yung matandang ali na nagsabi sa'yo nun. Mag-ingat kayo ni Ate Celine, ha? Seryoso naman ito. Naniniwala ka ba ron? Sa totoo lang, parang naahawa na ni Aling Mami sa ate. Naglalagay ba naman ng asin at bawang dun sa may bintahan namin? Tama naman yung ginagawa niya eh. Mas mabuti na rin na mag-ingat kayo ni Ate Celine mo, no? Ano ka ba? Yung ano yun, yung manyakis na naninilip talaga, may kasalanan. Kung ano-ano tuloy iniisip ni ate dahil sa kanya. Teka, sinong manyakis? Nung isang araw kasi may napansin kaming taong maaligid sa paligid namin. Kaya yun, napraning si ate kasi baka daw hindi tao yun. Para sa akin, manyak talaga yun na gusto manilip ng buntis. Huwag lang talaga siya magpapahuli sa akin at makikita talaga niya. Teka, lagi niyo bang nakikita? Baka naman hindi talaga tao yun. Naku, huwag mong ipaparinig kay ate yan ha. Baka lalong mapraning yun ha. Alam mo, nitong mga huli parang sobrang sensitibo na niya sa paligid. Sabi niya, napapansin niya raw na may anino o parang figura ng tao minsan sa labas. Nagpatawag kaya kami ng kapitan o pulis. Walang magagawa ang mga yan. Paano mo naman nasabi? Baka nga hindi tao yun eh. Kaya hindi rin nila mahuhuli yun, di ba? Ikaw mahilig ka rin pala sa mga kwentong aswang ano? Medyo. Hindi naman maiiwasan yun lalo na rito sa probinsya, no? Sa love story kaya, mahilig ka rin? Ha? Anong love story? Love story natin. Ay, naku, tumigil ka nga. Ano mong sinasabi mo? Nangaasar ka na naman eh. Di nga, seryoso ako. Seryoso. Hindi pa nga natin kilala yung isa't isa, no? Oo, hindi kikilalanin. Anong bang gusto mo itanong tungkol sa akin Kahit ano pa yan, sasagutin kita. Saka, paano mo nasabing hindi pa natin kilala yung isa't isa? Bakit ano bang meron sa'yo? May malaki ka bang sikreto? Tatanggapin ko naman yun hindi kita uhusgahan. Talaga? Oo. Basta wag ka lang magiging aswang Paborito ko pa naman yung sinangag na maraming bawang. Baka mamaya hindi ko na makain yun Tawang-tawa ako sa reaksyon ni Amaya. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkadismaya na para bang hindi siya makapaniwalang ipagpapalit ko siya sa sinangag na maraming bawang. Sinamangutan niya ako at hindi ako kinibo. Pero nasuyo ko rin siya kaagad. Habang lalo kaming nagiging malapit, hindi ko na malayang 2 buwan na lang at manganganak na pala si ate. Pero parang palagi siyang takot. Kaya para mapanatag siya, sa silid niya na ako natutulog. Kahit ilang araw nang masakit ang likod ko sa tigas ng sahig. Ate, parang nang nakalunok ng pakwan Baka tama nga si Aling Maming na kapag hindi mo tinatago, bigla lumalaki. Simula nung in-announce yung pagbubuntis mo sa social media, bigla na lang lumaki yung tiyan mo. Oo nga medyo hirap na rin ako maglakad. Ay, kailan ba tayo aalis pabalik na Maynila, ha? Next month. Hindi ka na ba mabakali? May nakikita ka na naman bang naninilip dito? Ay, naku, Red, wala ka man lamang nararamdamang kakaiba tuwing gabi, ha? Parang pakiramdam ko kasi may nakamasid palagi sa akin. At oo, hindi talaga ako mapakali dahil doon.
Baka ganyan lang kapag malapit ng mga anak, nagiging paranoid. Hindi eh. Parang may nagbabanta sa amin ng anak ko. Hindi kaya tama si Aling Maming. Hindi kaya may nag-aabang talaga sa aking aswang. Yung aninong napapansin kong nakamasid sa akin, baka aswang talaga yun. Imahinasyon mo lang yan, ate. Ate, alam mo, huwag ka matakot. So, nandito naman ako palagi. Sa tabi mo, binabantayan ka. Diba? Siya, sige, magpahinga ka na. Matulog na tayo. Siya, sige. Sing, Babe. Yung problema, ate. hila. Ha? Tingnan mo. May dilang paparating sa akin galing sa bitsana. Ang haba. Yes. Doktor, ano yan? Ito nang nasakin mo. Ay, hihilahin ko. Doktor, ang bilis. Wala. Saan na yun? Oh, saan ka pupunta? Huwag mo silipin dyan sa bintana. Ano ka ba? Habulin ko yun. Anong magagawa mo doon? Eh kung sakaling mahabol mo nga ako. Hindi naman yun ordinaryo nila lang, Red. Ano ka ba? Baka may mangyari pa sa'yo masama eh. Hindi ko nakahabulin. Umupo ka na muna. Inumin mo to tubig. Namumutla ka na ate. Huwag ka na malalim, ha? Diyos ko, totoo talaga yung kabasa na papansin kung kanino na yun eh. Totoo nga yung aswang, Red. Wow, oo, sige. Totoo sila. Pero ate, umayga ka na muna. Ikalma mo yung sarili mo. Kailangan mong magpahinga para sa inyong dalawa ng anak mo. Hindi ka pwedeng mapuyat o may stress man lang. Red, natatakot ako matulog. Huwag ka nang matakot. Ha? Nandito lang ako. Papantayan kita. Hindi ako matutulog, ate. Hindi na ako nakatulog buong gabi dahil sa pagbabantay kay ate. Hindi ako makapaniwala at kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko ang itsura ng mahabang dila. Dalawa kaming nakakita nun, kaya sigurado akong hindi lang yun imahinasyon ni ate. Totoo nga ang babala sa amin ni Aling Mameng. Kinuwento ko rin kay Amaya ang nangyari kinabukasan. Talagang may tila. Alam mo, kita-kita ko ng mga mata ko eh. Kahit madilim eh. Gumagalaw at pumapasok galing sa bintana. Takot na takot si ate kagabi. Kaya ayun, bumawi ng tulog ngayon dahil putol-putol yung tulog niya. Ay, naku, mukhang aswang nga talaga yung nakikita ni ate Selena kanina na yun. Kaya nga, totoo pala yung mga yun. May mga nilalang talaga na hindi mo aakalaing totoo. Lalo na rito sa probinsya. Marami talagang kababalagang nangyayari dito. Nag-aalala ako para kay ate. Ayaw na niya maiwang mag-isa rito sa bahay dahil baka biglang bumalik yung may dila na yun. Ano rin, aalis na muna ako May kailangan lang akong gawin. Oh, teka, kakarating mo lang dito ko naman ang halian. Samahan mo na rin akong puntahan si Aling Maming. Papakilala kita sa kanya. May utos kasi sa akin si Papang Kaya hindi kita masasamahan Pasensya na. Napadaan lang talaga ako rito. O sige, mag-ingat kayo na ate Selena. Teka nga, ano bang problema at nagmamadali ka masyado? Ay, magandang umaga, iho. Oh, Aling Maming! Ikaw pala yan. Nakakagulat naman kayo. Ay, naku, pasensya na kung nakagulat pala ako masyado. Wala po kasi akong tulog dahil sa pagbabantay kay ate. Ay, nabasa ko kasi yung text mo. Kaya, ayun. Ako na naghatid kay Mark na yon. Ay, maghapo. Puntahan mo muna ang hatisilin mo, ha? Ay, may pag-uusapan lamang kami ng Kuya Red mo. Opo, Lola. Yung dalagang kausap mo kanina. Yun ba yung anak ni Celso Amores? Oo po. Ay, naku, kung ganon. Hindi na ako magtataka kung bakit umaaligid sa inyo ang aswang. Ano po ibig niyo sabihin? Kapitbahay na pala yung mga Amores na pinaghihinala ang mga aswang dito sa lugar namin. Hindi ko kaagad naisip na dito nga pala malapit sa bahay ninyo nakatira mga yun Teka, sigurado po ba kayo? Baka naman chismis lang yun tungkol sa mga Amores dahil hindi sila masyadong nakikihalubilo sa ibang tao. Tsaka, may gusto po ako dun sa anak ni Mang Celso Ano? Diyos mio ka namang bata ka, oo. Napakalaking pagkakamali niyan. Inalapit mo pa yung kapatid mo sa kapahamakan. Pagbihira ka naman. Aling Maming, kung aswang nga talaga sila, bakit hindi sila tinutugis ng buong baryo hanggang ngayon? Hindi lang mapatunayan pa.
At nakakalimutan na rin kasi ng ibang tao katagalan. Lalo na't liblib na parte sila nakatira. Kung ganun, hindi magandang mambintang, Aling Maming. Hindi ako nagkakamali sa pakiramdam ko, iho. Lalo na pagdating sa mga alagad ng dilim. Aba, patuloy mo na ang anumang ugnayan yun ng dalagang Amores na yun. Masasaktan ka lamang sa huli. Oo nga pala, ito ang mga bolo na may bendisyon, ha? Gamitin mo ito para matalo ang anumang aswang na lalapit sa inyo. Kayang-kaya nitong kumitil ang buhay ng isang aswang. Sige po, maraming salamat po. Kakausapin ko lang muna ang ate mo, ha? Ay meron akong ihahabilin sa kanya. Hindi ako naniniwala sa chismis. Kaya kahit may hinalang namumuo sa dibdib ko, lalo na nang napagtagni-tagni ko ang lahat ng kakaibang kilos ni Amaya, mabilis ko pa ring inalis yun sa isip ko. Gusto kong isipin na inosente siya sa lahat ng ito. Silang magpapamilya, biktima lamang sila ng masamang hinala. Kinagabihan, doon natulog si Mark para sumali sa pagbabantay. Kaya malaki ang pasasalamat ko kay Aling Mame. Matulog ka na, Mark. Ako na magbabantay kay ate. Ayos lang po, Kuya Rick. Naglalaro din naman po ako ng game sa cellphone. Gusto ko sabi ni Lola, kailangan ko raw pong bantayan si Ate Silin ng mabuti. Ano namang magagawa mo kung sakali may aswang, ha? Liit-liit mo naman. Tignan niyo po ito. Oh. Marami po akong pangontra sa aswang. Kagaya nitong asin at pawang. Magandang pandaboy po ito, Kuya. Oo nga pala. May, alam ko ba sa pamilya ni na Amaya? Sino po yun? Yung magandang babae na lagi kong kasama. Yung girlfriend niyo po. Oo, yun nga. Pero hindi ko pa girlfriend yun, ha? Pero malapit na. Wala naman po ako masyadong alam eh. Naririnig ko lang po kay Lola na umiwas kina Mang Celso at doon po kay Mang Ricardo. Kasi halagat daw po yun ang dilim. Kanina ko lang din po nalaman kay Lola na magkapamilya pala sila. Naniniwala ka ba na aswang si Amaya? Ngayon ko lang po siya nakita eh, pero sa tingin ko po, aswang din po siya. Kasi kung aswang yung tatay at lola niya, pwede aswang din siya. Huwag ka nang lumapit doon, Kuya. Alam ba ni na Amaya na nagkakalat kayo ng chismis tungkol sa pamilya nila? Huwag kang masyadong naniniwala sa kwentong ganyan at saka ikaw, bata ka pa. Hindi magandang nakikinig ka sa mga chismis. Bakit po, Kuya? Siguro po may gusto po kayo kay Ate Amaya, no? Oo, Kuya, iba ka mamaya maging aswang ka rin. nakakahawa ba yun? Ayaw mo lang maniwala eh. Naniniwala ako sa aswang, pero hindi ako naniniwala na aswang si Amaya. Ikaw po bahala. Oo nga pala. Munti ko na makalimutan tong abo na kailangan ko raw ipalibot malapit sa bintana ni Ate Silin. Oy, ihulog mo na lang yung abo sa may bintana. Huwag ka rin masyadong maingay at baka magising ang ate mo. Para saan ba yan? Panlaban din po ito sa aswang. Nangihina po sila rito kaya mabisa po itong pantaboy. O sige, itapon mo na para malaman nating effective yan. Uy! Ano yun? Mukhang tamaan na po ang aswang, Kuya. Dito ka na. Ako natitingin sa baba. Batayin mo ang ate mo, ha? Sino ka? Ipakita mo mukha mo. Red, ako to. Amaya? Pasensya ka na. Ano ginagawa mo rito ng ganitong oras, Amaya? May nilagay akong pantulong para kay Ate Silin. Pantulong. O baka mamaya ipapahamak mo ang anak niya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nagtapo ng panlaban ng aswang si Mark kanina sa bintana. At nakarinig kami ng malakas na kalabog. Ngayon, nakapagtataka namang may abo sa ulo mo. Oo, ako nga yung nag-ingay kanina. Pero medyo napawin kasi ako ng abo eh, kaya natumba ako. Hindi ko naman sinasadya yun. Gusto ko ipagtapat mo sa akin ang totoo, Amaya. Totoo ba ang naririnig ko? Na aswang kayo magkakapamilya? Hindi ako aswang. Kaya nga ako nandito eh. Tingnan mo oh, may hawak pa nga akong asin. Oo, sige, hindi ka aswang. Pero yung tatay mo at yung lola mo hindi ko pa nakikita kahit kailan. Hindi rin ba sila aswang? Hindi. O, ba't hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo? Alam ko nagsisinungaling ka sa tuwing ayaw mo tumingin sa mga mata ko. Ayoko sana maniwala sa sinasabi ni Aling Maming eh. Pero ikaw na mismo nagpapatunay sa akin na may mali ka talaga sa pamilya ninyo.
Red, maniwala ka. Wala akong binabalak na masama. Totoo bang aswang kayo? Sagutin mo ako, Amaya. Totoo bang aswang kayo mga Amores? Red, magpapaliwanag ako. Oo, at hindi naman pwede mo isagot sa akin. Oo, pero... Ang bait ng ate ko sa inyo, Amaya. Pero nagawa niyong pagbandaan ng buhay niya. Anong klaseng mga halimaw kayo? Lalo na ikaw, paano mo nagagawang lumapit sa kanya para saktan ang anak niya? Hindi ko naman sasaktan si Ate Silin at yung anak niya. Maniwala ka naman sa akin, Red, oh. Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa'yo? Papaliwanag ako sa'yo. Huwag naman ganito. Hindi ako aswang. At pinipigilan ko nga si Papa at Lolo sa plano nila kay Ate Silin. Tama na! Maliwanag na sa akin ang lahat. Nagkamali ako. At si ate, sa pagtitiwala sa inyo mga Amores. Umalis ka na. At huwag na kayo lalapit sa pamilya ko kundi magsisisi kayo. Hindi. Hindi, tama na. Handa naman ako aminin sa iyo lahat eh. Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo dahil natatakot ako masira yung anumang namamagitan sa atin. Maniwala ka Ang na. namamagitan. Walang namamagitan sa atin, Amaya. Naiibang ka na ba? Pero, akala ko nagkakaintindihan na tayo. Na gusto mo ako. Ikaw? Pagugustuhan ko? Tignan mo nga yung sarili mo, Amaya. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na hindi ikaw ang tipo ko? Nagiging mabait lang ako sa'yo. At wala nang ibang dahilan yon. Magkaiba ang mundo natin at kahit kailan hindi ko magugustuhan ang isang asong na kagaya mo. Sakit mo magsalita, Red. Red, ano yan? Nag-aaway ba kayong dalawa ni Amaya? Eh naku, pumasok nga muna kayo rito. Ang lamig dyan sa labas. Sige na, umalis ka na. Ayoko na makausap ka pa ni ate. Tama ng panluloko mo sa kanya. Red, makinig ka na muna sa akin. Umalis ka na, sabi! Umalis ka na! Galit na galit ako sa nalaman ko. Hindi ko akalaing matatraidor ako ng babaeng mahal ko. Oo, mahal ko na si Amaya. At mahirap para sa akin na itaboy siya. Pero para sa kaligtasan ng kapatid ko at ng pamangkin ko, kailangan kong alisin si Amaya sa buhay namin. Pagpasok ko ng bahay, nakita ko si ate na malungkot na nakatayo sa may pinto. Kaagad akong yumakap at umiyak sa kanya na parang bata. Sa sumunod na gabi, doon natulog si Aling Mameng sa bahay namin. Teka nga, iho. Ikaw ba naglagay nitong asin saka bagakay sa paligid? Hindi po. Ano po yung bagakay? Palaban na yun sa aswang. Mula sa isang matulis na uri ng kawayan. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na maghanda ka rin ng ganito eh. Pero mabuti naman at may nailagay ka palang marami, ano? Si Amaya po ang naglagay niyan kagabi. Ano ka ba? Kung gano'n mali pala ang hinala ko sa batang iyon. Po? Inisip ko kasing kagaya rin siya ni na Ricardo at Celso na mga alagad ng kadiliman. Pero nagkamali ako. Kung hindi siya apektado ng pantaboy ng aswang, hindi nga siya aswang. Kung ganun totoo ang sinasabi niya sa akin kagabi. Pero pinagtabuyan ko po siya eh. Kung ganun, maaari din po bang hindi naman talaga totoong aswang ang mga Amores? Hindi ko alam, iho. Pero iba talaga ang kutob ko sa kanila. Mas mabuti na rin nag-iingat tayo. Lalo na ngayong gabi. Malakas ang puwersa ng mga nilalang na kagaya nila sa tuwing kabilugan ng buwan. Sige po, maraming salamat po. Matulog na po kayo. Ako na pong bahalang magbantay. Babi po kayo kay ate. Malaki naman yung kama niya. Mas mapapanatag siya kapag marami kayong nandun sa kwarto niya. Sige. Teka, natulog na ba sila, Mark? Opo, kanina pa. Kuya! Kuya, may tila! Nahawakan ko tulang, makawala! Ano yun? Tara sa loob, Aling Maming! Ate, gising! Nimating siya sa takot, kuya. Nang makita namin yung dila. Teka, hawakan mo naman ito na po. Kadiri at tulas talaga nito. Hindi mo ang bola, iho. Huwag mo pabitawan, Mark, ha? Puputulin ko yan! Nasa baba!
Ako yung nabala kay ate. Aling Mabing! Sige, huwag kang mag-alala. Babantayan ko siyang maigi, ha? Ay, kuya! May taong nakaupan na sumabit doon sa may magakay! Hindi pala yung itsura ng bata doon. Para nakaupan na mo na mataas ang pangil. Nakamatakot naman niya, kuya. Yung bola na may bendisyon ang itarang mo sa puso niya. Alam ko, kapag tutan mo ng asoka. Ikaw? Mang Senso? Ako nga. Lapastangan ka tayo, ha? Paano mo nagawa sa amin to? Wala kaming ginagawang masama sa'yo. Walang dahilan. Kagaya ng pagkain nyo ng karne ng baboy. Ganon din ang dahilan namin. Nagkamali lang ako ngayong gabi. At ang traidor kong anak, mas pinili kayong mga tao kaysa ang pamilya niya. Dahil mabuting tao si Amaya. Tignan lang natin ang kabutihan niya pagkatapos kayong gabi. Ang ibig niyo sabihin, Simula ngayong gabi, ipapasa na ng ama ko ang pertun at magiging isa na siyang katalon. Isang aswang na kagaya namin ang lolo niya. hindi maaari yan. Wala ka nang magagawa. Mawawala na ako sa mundo ito ng masaya dahil alam ko sa huli. Mararamdaman at mararanasan din ng anak ko ang buhay na gusto niyang itakwil noon pa. Anong klase kang ama? Para yun sa ikabubuti niya, hangal. Pero parusa niya na rin yun. Kahit kailan ay hindi kayo napapagay dalawa. Magkaiba ang mundo ninyo. At ngayong gabi, mas malinaw ninyong makikita yun. Mark, kailangan ko puntahan si Amaya. Sasama ako, kuya. Tara. Halos liparin ko na papunta sa bahay ni na Amaya. Ni hindi ko nga naisipang magdala pa ng kotse para mas mapabilis. Kinabahang tumakbo lamang ako, dala ang bolo sa aking kamay, habang hawak naman ni Mark ang mga bagakay. Pagdating namin sa bahay, ay naabutan namin ng isang nilalang na kagaya ng itsura kanina ni Mang Celso. Tila hubad na kulubot ang balat. Matatalim ang pulang mga mata at matatalim ang mga pangil. May pilit itong pinapakain kay Amaya. Bitawan mo siya! Ito! Ted, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para iligtas ka. Ang lalaking ito ba tinutukoy na ano mo? Ang dahilan kung bakit inaayawan mo ang pagiging aswang. Oo, ako nga. Tumahimik ka! At bakit naaamin ko mula sa'yo siya? Anong ginawa mo kay Senso? Pinatay mo ang anak ko! Kahamoy ko ang dugo na sa hawak mo sa data! Patay? Patay na si Papa! Oo, ate. Eh, linatake niya kanina si Ate Celine. Magbabayad kayo! Kadiri, kinain niya yung sisi ulit. Yan ang bertod ni Lolo. Nagbibigay yan ng sobrang kapangyarihan sa kanya. Kaya umalis na kayo! Hindi ako aalis, liligtas kita rito. Suwail ka na, Mamaya! Eh dahil sa'yo, napaslama mo sa lalaki yan! Minalaan ko na kayo ni Papang noon pa, Lolo. Sinabi ko naman sa inyo, mapapahamak kayo sa ginagawa niyo. Tapos sakin ko ang lalaki yan. At wala nang magagawa kundi tagamin ang bertot ko! Hindi ako mapayag! Ted, umihos ka! Amaya! Bakit mo inarang yung sarili mo? Huwag mong iligtas ang lalaki yan, Amaya! Umalis ka dyan! Tama na po, Lolo. Wala na po si Papang. Kaya wag na magpapatihin ka. Ngayon, ngayon mo ba talaga naisip yan? Ilang beses ka na pinalaan ni Celso na huwag makikipaglapit sa pamilya ng lalaking yan. Pero ayaw mo makinig. Inilaso nila ang utak mo. Wala pong lumalasan sa utak ko. Dahil noon pa man, Lolo, buo na pa yung desisyon ko na hindi magiging aswang na kagaya mo ni Papang. Hindi! Wala kayong utak na loob. Pagkatapos ng pag-aarugan namin sa'yo, ipag-iiganti ko ang anak ko. Pwes, kung ayaw mong umalis, magsasama kayong dalawa sa kamatayan! Mark, akin na yan sinatbawang! O ito na kuya! Pasensya ka na, Amaya. Pero mas mahalaga ang buhay mo. Lahat ng asin na to para sa lolo mo. Ito sa'yo! Ah! Katapusan mo na! Ah!
Amaya, suwail ka. Suwail ka na po. Magsisisi ka sa ginawa mo pagtraitor sa amin ang ama mo. Lolo, ayoko ko talaga sundan yung yapak niya ni Papang. Kaya kahit magkaroon ako ng sandamakmak na sakit o manghina yung katawan ko, hindi ko pa padadaluin yung mutya niyo sa inosente kong dugo para lang lumakas. Pasensya na po, Lolo. Patawarin niyo ako. Mahina ka. Mahina ka. Hindi po, Lo. Hindi po ako mahina. Dahil bukod tanging ako lang sa pamilya natin ang umayaw sa kapangyarihan ng kadiliman. Kayo po ni Papa nga mahina dahil nagpadala kayo sa tukso ng kadiliman. Mas malakas ako sa inyo dahil ako lang yung may lakas ng loob ng patuloy na sumpa sa pamilya natin. Suwail ka. Nagkamali si Celso na buhayin ka pa sa sinapupunan ng ina mo. At ituring na pamilya. Nagkamali kami. Kinamumuhuyan ko rin ang sarili ko na nakaramdam ng lungkot. Kasi sa kabila ng lahat, ayaw kong paiwan ka naming mag-isa sa mundong ito. Suwail ka. Suwail ka. Lo, 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 Lolo, patawatin na po ako ni Papa. Pagkatapos ng gabing yon, agad kaming bumalik ni ate sa Maynila. Matapos magpasalamat kay na Aling Mameng at Mark. Nalungkot si ate nang malaman na tungkol sa mga amores. Naalala ko ang gabing namatay ang papang at lolo ni Amaya. Malungkot lang siyang nagpaalam sa akin. Duguan pa ang damit niya. Humingi ako ng tawad sa kanya. At sa wakas, umamin akong mahal ko siya. Pero malungkot lang siyang ngumiti. Tanggap kong hindi nga kami pwede. Dahil ako lang naman ang taong pumatay sa pamilya niya. Hindi ko na malayang 5 taon na pala ang lumipas. Hindi ko pa rin siya makalimutan. Nagpadala ako sa kanya ng mga text dahil umaasa ako na babasa niya. Pero wala akong natatanggap ni isang reply. Oh, bakit ka ba nakasimangot dyan, ha? Sinabi ko naman kasi sa'yo ayoko ng blind date ng sinasabi mo. Tapos ngayon nakala ko magpapatulo ka sa pagbili ng regalo sa pamangkin ko pero totoo pala, papablind date mo rin ako. Relax ka lang kasi. Ang init ng ulo mo eh. Totoo rin naman na napapatulong ako dahil hindi ako makarelate sa inyong mga lalaki. Pero bago yon, papakilala muna kita sa kaibigan ko, ha? Naku, sigurado ako magugustuhan mo to, ipapareho ka sa'yo. Hindi ako interesado. Ay nako, Red Alvarez, ha? Hanggang ngayon, hinihintay mo pa rin ba si Amaya, ha? Eh, wala na yun. Baka nga nag-asawa na yun eh. Wala akong pakialam. Ay naku, wala rin pakialam. Tapos iiyak-iyak ka na naman at matutulala. Eh, hindi bale. Kapag nakilala mo tong kaibigan ko, naku, siguradong makakalimutan mo rin si Amaya. Taga-aksaya ka lang ng panahon. Talaga. Oh, nandito na pala siya eh. Maiwan ko muna kayo, ha? Kumusta ka, Red? Maya? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang na makita yung avid texter ko nitong mga nakaraang taon. Gusto ko na rin kasing malaman niya na mahal ko rin siya. At sana, hindi pa uli yung lahat. Huwag ka mag-alala. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ng reply yung texter na yun. Matagal ba siyang naghintay? Medyo. Kung di na nga lang, susuko na sana siya eh. Akala ko kasi tapos na. Malapit na susuko na sana eh. At balak na nga pumunta sa Romblon para makita lang ang pinakamagandang babae sa paningin niya. Wala na ako ron, no? Matagal na. Ted, 1 taon matapos mamatay si Papang at Lolo, binenta ko yung lupain namin at lumipat ako rito sa syudad. Tinulungan ako ni Ate Celine na magbagong buhay. Teka, matagal na niyo alam na nandito ka?
Pero nakiusap ako sa kanya na wag na wag mo nang sasabihin sa'yo. Sinabi sa akin ni Ate Celine na natatakot ka raw na baka magalit ako sa'yo eh. Red, hindi ako galit sa'yo. Dahil noon pa man, alam kong mapapahamak si Papang sa ginagawa nila. Mas galit ako sa sarili ko dahil hindi ko man nagawang pigilan yun noon pa. Kung ganun, hindi ka na ba aalis? Mangako ka sa akin na Maya. Mahal kita hanggang ngayon. Hindi nagbabago yun. Ako rin, Red. Ako rin. Teka, iiwan mo pa rin ba ako o bumibisita ka lang? Ano sa tingin mo? Halika nga rito. Pakis nga, grabe, na-miss kita. Mahal na mahal kita, Amaya. Kahit na magkaroon ka pa ng family. Loko. Hindi ko akalaing ang ilang taon kong paghihintay kay Amaya ay magkakaroon din pala ng happy ending. Iyaya ko kaagad siyang magpakasal at laking tuwa ko na pumayag siyang kaagad. Ngayon, may 2 na kaming anak, 2 lalaki. Minsan, binabalikan namin ang nangyari sa Romblon. Sa tuwing kabilugan ng buwan, nararamdaman ko ang pagkabalisa ng asawa ko. Pero sa tuwing hinahawakan ko ng mahigpit ang kanyang mga kamay, alam niyang may masasandalan siyang tao na handang tanggapin anuman ang nakaraan niya. Namamahalin siya buong buhay hanggang sa wakas. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Muli, ako si Red at ito ang aking kwento. Woohoo! Ayun na. Ayun na nga ang pagwawakas ng kwento ni Red at ni Amaya. Yes, pag boss ka doon ha. Anyway, ayan, maraming salamat. Pero Oo, nga eh. na-push, di ba? Oo. Palakpakan naman natin si Renden. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig dyan sa Yes. nakatutok sa atin all throughout salamat. ng buong kwento natin. And, ayan, kagaya ng sinabi natin, Miss Jem, anong kailangan nilang gawin para, ano? Yes, para maging Kayanggaw of the Day din kayo, kagaya kanina ng ating Kayanggaw of the Day, comment nyo lang sa baba yung favorite part ninyo ng story, yung Sa kwento natutunan na to, ninyo. no? Yes, tungkol kay Amaya at Red. At ayan, kung ang inyong comment ay talagang agaw pansin, yan ang mapipili natin sa mga susunod. Malay mo, ikaw, yung comment mo na ang mabasa namin. At syempre, bukod sa mag-comment, Siyempre, i-like din ang ating video kung nagustuhan ninyo. Malaking tulong po yan sa ating mga kayanggaw. At i-share din para mas marami pang kayanggaw ang nakakita ng ating story. yes. Tapos ano pa ba? Subscribe kung hindi pa nakaka-subscribe, di ba? Minsan may Oo. ganyan eh. Nood-nood lang, walang subscribe. Huwag na pong mahiya. Mag-subscribe na rin po, okay? Para magkita-kita tayo sa susunod na video and episode. Maraming Maraming salamat po. Ingat po kayo mga kayanggaw. Peace.